Hello class. For this video naman, ang pag-uusapan natin is solution of linear system by Gauss-Jordan method, no? So this is another way of solving a linear system, no? So these are the recommended step by step when you are using this one. So the first step is i-construct mo nga yung augmented matrix, no? And the second step, ito lang yung pinagkaiba, i-convert mo lang yung square matrix natin into an identity matrix, no? So, recall, yung identity matrix, it is a matrix na kung saan yung main diagonal niya ay lahat 1, no? And the rest of the elements of the matrix are equal to 0, no? So, ito yung meaning ng identity matrix, no? So, para mas maintindihan natin, let's try to solve this problem, no? Determine the solution of the linear system shown using the Gauss-Jordan method, no? So, 2x1 minus 4x2 plus x3 equals negative 11, x1 plus 3x2 plus 2x3 equals negative 4, 3x1 plus 5x2 plus 2x3 equals negative 2, no? So, if you recall, we already solved class for the values, no, of x1, x2, and x3 using the Gauss elimination, no? So, we can determine if tama yung magiging sagot natin, no? Kasi may i-compare na tayo na solution, no? Or na sagot. So, here, simulan na natin yung solution dito. So, for the step 1, yun na nga, i-construct mo lang naman yung augmented matrix. So, for this one, 2, negative 4, 1, tapos negative 11, 1, 3, 2, negative 4, and 3, 5, 2, negative 2, no? So, ito na nga yung augmented matrix natin, no? Kaya lang siyempre, yung goal lang kasi natin sa Gauss-Jordan is dapat nga mapa-zero natin both the upper right triangle here and might as well itong lower left triangle, no? So here, ito yung ipapa-zero natin. Ganun din ito. Tapos the rest of the main diagonal must be converted into 1. Kasi nga yun yung definition ng identity matrix, no? So actually class, yung magiging unang step ng Gauss-Jordan is just the same as the Gauss elimination, no? Kasi nga, ano lang ba yung pinagkaiba ni Gauss elimination? 'Di ba sa Gauss elimination, ang gusto mo lang mangyari, ito lang yung magzi-zero. Pero si Gauss-Jordan, ang gusto niyang mangyari, ito at the same time yung nasa taas. So kumbaga yung unang parts nung ating Gauss elimination is sorry no, yung magiging unang part ng Gauss Jordan is just the same of the Gauss elimination. So like for example dito, para mapa-zero mo siya, di dapat R2 minus R1 and ito naman R3 minus R1. And the multiplier here is 1 half and ito naman the multiplier here is 3 halves, no? Kasi 'di ba, ito yung gusto mong mapa-zero, divide mo ng 2, then yun naman divide it by 2, no? So again, no, parehas lang yung magiging unang flow ng Gauss elimination saka ng Gauss Jordan. And for me to save time class, ika-copy paste ko na lang yung nagawa natin, no? Take note, no, this is the entire solution of that same problem. Tandaan nyo to, no? Ito yung solution ng entire problem natin from the Gauss elimination. So, dito, after kasi nitong step 2 ng Gauss elimination, this portion na nga yung naging 0. But, again, ika-copy ko lang yun, no? Kasi nga, same lang din naman yung magiging process natin, no? So, yun, i-paste ko na siya, no? Okay po, no? Ayan. Again, galing lang to, no, doon sa Gauss elimination, no? However, this time, erase ko lang to. Although understood naman na x1, x2, x3. So, yun na nga, napa-zero na natin itong lower left. Pero syempre, may natitira pa tayo plus na dapat mapa-zero. This time, yung upper right, no? Kasi nga dapat both those parts ay zero para maging identity matrix siya, no? So, paano naman natin yun ipe-perform? Siguro iusog ko lang to, no? Ayan, no? So, paano naman natin sila mapapa-zero? So, kung kanina class, ang approach natin dito is top to bottom.
Ayan 'no, top to bottom yung approach. This time naman, bottom to top ang magiging approach natin 'no. So here, ang mapapa-zero ko muna ditong una is itong 1 and 1.5 'no. So in that case, yung R3 naman ang magiging baseline natin. Again 'no, this time bottom to top approach. So yung R3 naman ang magiging baseline. Kaya here, ang mangyayari R2 minus the baseline na R3. Kasi yung R3 yun na hindi natin gagalawin. Tapos dito naman dapat R1 minus R3. Again, no? Ganun na po yung diskarte natin. Sa R3 na tayo magbe-base. And syempre, yung multiplier natin is this. Ang gusto mong mag-0 is 1.5. Yung basis natin is 2.8, no? So, dapat magiging 1.5 over 2.8, no? Sorry, mali ako. 1.5 over negative 2.8. Kasi nga 'di ba negative ito. Tas ito naman magiging 1 over negative 2.8 kasi 'yun 'no. So again 'no, katulad lang 'to ni Gauss elimination pero pabaliktad na. So bottom to top approach na ang gagawin natin dito 'no. So ayan 'no. So siguro para makatipid ano ko na lang 'to 'no. Lagyan ko na lang dito ng direction line bilang dito na lang 'no. Yung continuation, ayan. So here, as you can see, may operation tayo na gagawin, no? R1 minus R3 times, ano na nga, 1 over negative 2.8. E di syempre, itong susundin mo dyan, halimbawa, R1 is 2 minus 0 tapos 1 over negative 2.8. Then yung sunod, ito naman R1 minus R3. Kaya yung next, negative 4 minus 0. Then 1 over negative 2.8. So, ganun po siya. Tapos ito naman ang mangyayari, R1 minus R3, kaya 1 minus negative 2.8. Kaya 1 minus negative 2.8. Then 1 over negative 2.8. And syempre, sa kanang bahagi, ayun na nga, lalagay lang ako dito ng bar. Then you need to understand na here, R1 minus R3, kaya negative 11 minus 11.2. Here, negative 11 minus 11.2, 1 over negative 2.8. Ayan na po siya, no? So, this is now the operation that we need to do. So, ayun po, no, yung magiging process natin dyan. Simplify ko lang to, no? Tapos syempre, gagayahin mo naman dito, ito naman, R2 minus R3, then 1.5 over negative 2.8. Kaya magiging equation natin dito is ito ulit, 0 minus 0, 1.5 over negative 2.8. Then sumunod, R2 minus R3, D5, minus 0, 1.5 over negative 2.8. And finally, ito ulit, 1.5 minus negative 2.8, 1.5 minus negative 2.8, and 1.5 over negative 2.8, no? Then finally ulit, ito naman 1.5 minus 11.2. Ayan siya, no? 1.5 minus 11.2, then 1.5 over negative 2.8, no? Pero syempre, yung last part class, hindi na natin to gagalawin. So, ilagay mo lang siya 0, 0, negative 2.8, and 11.2. So, yun lang naman yung magiging value natin dyan, no? Okay? So, halimbawa, computein na natin yan. So, halimbawa, itong first, ang magiging value dito is just 2. Ito. Yung pangalawa naman, it's just negative 4. So, ilagay natin siya. Pero yung pangatlo, I think pag kinompute mo to, this is now 0. And yung pang nasa kanan naman, that's negative 11 minus 11.2, 1 over negative 2.8. So, here, the answer is
negative 7. Ayan siya 'no. So, simplify lang natin 'yun 'no. So, this is negative 7. So, gano'n din dito naman 'pag kinompute natin 'to, it is 0. Tapos ito naman 'pag kinompute natin diyan, that is 5. Tapos ito naman 'pag kinompute natin, yung portion na 'yon, ang sagot diyan is 0 ulit 'no. So, that's 0. And for here, ito naman ang sagot ay 7.5 'no. Ayan siya. So, 'pag kinompute. So, that is 7.5. So now, malapit na tayo 'no, na ma-convert ito into an identity matrix. So, yung magiging next step na lang naman is this part, dapat ma-convert mo siya sa identity. And kung kanina R3 yung baseline, dito R2 na. Kasi nga again, bottom to up approach. Kaya mangyayari dito, R1 minus R2. Again 'no, dapat mangyari diyan is R1 minus, R2 'no. So, galawin ko lang 'to 'no. Pero siyempre para maging 0 'yan, ang gusto mong maging 0 is itong -4 tapos yung nandito naman is 5, eh, di dapat ang ilagay mo -4/5. Kasi nga again, yung baseline na natin dito ay yung R2. So here, yung second and third row, kahit hindi mo na yan galawin, halimbawa, no, ito, pero yung first row, syempre gagalawin natin to, kaya magiging 2 minus 0, then -4/5. Ito namang sumunod, R1, -4 minus 5, and -4/5. Then ito naman, 0 minus 0, tapos -4/5, and finally, -7 minus 7.5. Tama 'no, -7 minus 7.5 tapos -4/5. But the second and third row, just, put that there, 0.50, 7.5, 0.0, -2.8, tapos 11.2. So, ayun lang naman 'no. Kasi nga yung natitirang operation na lang natin is nasa first row 'no. So here, ito 'pag kinompute natin 'yan, that is 2. Tapos dito 'pag kinompute mo 'yan, expectedly dapat 0 din siya 'no. So ayun 'no, so here, 0 na siya and dito, 'pag kinompute mo 'yan, I think 'no 'pag kinompute natin yon, that is still 0. So dapat lang 'no. Then finally ito -7 minus 7.5, -4/5. So ito naman 'pag kinompute natin that's -1 'no. So yun. Pero siyempre hindi pa 'to class identity matrix 'no, kasi masasabi lang natin na yung matrix is identity kapag yun na nga yung mean diagonal natin ay lahat 1 'no. So in that case, para maging 1 magpe-perform na lang tayo ng division. So halimbawa dito 'no, since ang coefficient sa first row is 2, kaya R1/2. Ito naman yung mangyayari R2/5 and dito naman sa last is R3/-2.8 'no. Kaya, may masusulat na tayo diyan na final answer. So halimbawa ito R1/2, 2/2 is 1. The rest naman any number divided by 0 ay any number kapag 0 yung ating dividend, 0 yan. Kaya 0/2 is 0, 0/2 is 0. And yung nandito naman sa kanan, di mangyayari, -1/2 na siya. So, -1/2 is -0.5. Then sumunod, ito naman, that's 0. 5 divided by 5 obviously is 1. And 0 divided by 5 is 0. Pero sa kanan, 7.5 divided by 5 is 1.5, no? So finally, dito naman 0, 0, and -2.8 divided by -2.8 is 1. Tapos, yun na nga, 11.2 divided by -2.8 is -4. Ayan, no? So, -4 siya. So, tapos na, no? Na-convert na natin, class, yung nasa kaliwa natin into an identity matrix, no? So, now, ang concern na lang natin dyan is itong nasa kanan ng matrix kasi automatic, this is now the answer of the linear system. Kasi yung mga values na to dito, ito na class, yung automatic na value ng x sub 1, ito na yung value ng x sub 2,
and ito naman yung value ng x sub 3. So yun na nga, x sub 1 must be negative 0.5, x sub 2 is equal to 1.5, and x sub 3 is equal to negative 4. So pag chinek natin, kinompare natin yung sagot natin from the Gauss elimination, it gives us x sub 1 as negative 0.5 ito. Pabaliktad kasi sa Gauss, no? Then x sub 2 is 1.5 and x sub 3 is negative 4. So tama naman yung ating solution, no? So this is no the complete process of the Gauss-Jordan method. Again, yung mga unang partial step nito is just the same lang, no? Magtanda lang pala ako, no, for the step 2. So again, no, yung unang partial step ni Gauss-Jordan is just the same nung Gaussian elimination. Meron lang tayong kinontinue na process so that the matrix will be converted into an identity matrix later on, no? So, thank you so much, no, for watching, and I do hope may natutunan kayong bago, no, for today.